Hep, hep! Para mahina naman mo, tinawa naman. Isa muna ang hep, hep! Yes! Okay, yung likod si Atty. Drew, ako po ang top 2 ng Bear Months. Okay, ako yung mag-share ng aking kaalaman. Actually, isi-share ko sa inyo paano ko na-hit yung second place doing the business. Hindi na, I should always put the tag, doing the business part-time. Bakit? Part-time eh. Ganun talaga eh. Isipin mo ha, isi-share ko na. Sige na. I-share ko na kung paano ako nag-top 2. Okay? Actually, medyo nausog na lang konti. Okay, so, ito talaga yung, ito yung sekreto. Actually, I'll be, ibabagsak ko ito sa team, pero inunahan ko na bakit pa pang mega family, pang project high na ito. Okay? So, ang title natin, ways your 6-digit income. Okay. I smile na. Naka-screenshot naman. Pa-screenshot naman. Sandali. Alam mo naman, syempre, magsusocial media marketing tayo dyan eh. Okay, ready? Okay. Okay, game na tayo. Game na. Wala na tayo. Game tayo. Okay, so that's it. So, kayo ba yan dyan? Kayo ba ay may notebook? Ay mga tinamaan. Medyo detalyado ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ito naman talaga, okay, nakikita niyo na po ba? Okay, please type number 5. Number 5. Game na ba tayo? Okay, Atty. Andrew Magturo. Sa mga hindi pa nakakilala po sa inyo, ako po ang pinaka-active na lawyer sa Empowered Consumerism. Pinaka-active, parang meron. Okay, I'm doing this business part-time for your information. Para alam mo na meron isang abogado nakasama ka sa pagnenegosyo. Okay? At paano ginagawa ni Atty. Magturo na isang professional, isang abogado na ginagawa at pinagsasabay ang empowered consumerism, yet kahit part-time, pumiplacing pa. Pumiplacing pa at top 2 ng Bear Months. Okay, pag-usapan natin. Ano ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon, ways your 6-digit income this 2023. Ways daw your 6-digit income. Maraming gusto ng 6-digit. Kaya alam, minsan 6-digit, minsan 5-digit, minsan 1-digit. Tinamaan na magaling. So, paano ba magiging consistent ng 6-digit income earner ka this 2022? Maganda yung mga topic na ni Adrian yung 4 agreements. Isa naman ay clarity. Isa naman ay, ano ba isa? Yung kay Laika. Mga wala sa slides. Mahirap kasi ang tao visual. Dapat may pinapakita kang slides. Para makita. Okay, with action daw. Okay? So, bago ako magsimula, may isang kwento muna ako dyan. Ito yung cruise to nowhere. Kung kayo po ay nagagabi sa bandang Manila Bay, mayroon diyang cruise. Yung maliit na barko ba? Maliit na barko. Okay, cruise to nowhere. Diyan, pupunta ka dyan, tapos sasakay ka dyan, may ticket dyan, magbabayad ka. Tapos you will see the beautiful sunset sa Manila Bay. O sasakay ka dyan, magdi-dinner ka dyan, okay? Mahabang nagdi-dinner ka, magdi-disco ka, magpa-party ka, umiikot-ikot yung cruise, yung maliit na barko, yung yate. Parang ganyan. Actually, ganyan din sa Boracay, may cruise to. Sa Manila Bay, merong ganyan, malapit lang. Magbabayad ka, sasakay ka dyan, bago mag-sunset, yan ka magpa-party, magdi-dinner, magdi-disco, okay? Habang ganyan, umiikot-ikot yung cruise. Yung yate, umiikot-ikot. Tapos pagkatapos, matapos ang oras mo, kung 2 hours ang binayaran mo, babalik yan kung saan ka nagsimula. Okay? Maraming tao ganyan, nakasakay sa cruise to nowhere. Paikot-ikot, hataw. Pero at the end of the day, babalik kung saan sa nagsimula. Ano yun? Yung wala siyang kinita. Yung aayaw na at babalik na sa pagiging empleyado. Ayaw ko na yan, baka hindi para sa akin yan. Kasi siya ay nakasakay sa cruise to nowhere. Paikot-ikot, walang nararating. Ang maganda kasi dito sa Project High, ang maganda kasi dito sa ating community, ikaw ay sasakay sa cruise to somewhere. May pupuntahan ka at pupuntahan natin ang magandang buhay. Pero siyempre, napaka-generic ng magandang buhay. Ng magandang buhay, pagyaman. Mag-usapan natin. Masyado general yan. Bibigay ko sa inyo ang detalyado. Ito yung natin, ang detalyado. Okay? So, ibig sabihin dito, pag ginawa mo lang ito, pag sinamahan mo lang ng dasal, pag ginawa ng manifestation, nasobrahan na kayo sa manifestation, pag sinamahan nyo ng action, you will go to cruise to somewhere.
Hindi yung babalik ka kung saan ka pumunta ko. Ikaw ay dating mahirap, dukha, ampas lupa, matatapos, di ba? Gagawin mo empowered consumerism, pero hindi ka na babalik kung saan ka nagsimula. You will go somewhere where dreams do come true. Ay, nako. Hep, hep. Wala na bang huri? May nag-huri pa. Okay. Yan. Waze your 6-digit journey. Okay, pag ikaw may sasakyan, gagamit ka ng Waze. Hindi yung hindi yan. Ano ba yung Waze? O sa may mga sasakyan, meron tayong application na Waze. Ano yan ang Waze? Ito yung definition Waze. Ang Waze po ay formerly Free Map Israel. It is a GPS-based geographical navigation application program that was first developed and popularized by the Israeli company Waze Mobile. Satellite pa. Ito isang satellite na ginagamit. Navigational satellite. Di ba? Pag ikaw ay hindi ka pa nakakakita ng Waze, baka hindi ka pa nakagamit ng Waze, o either wala kang motor o wala kang kotse. Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Waze, saan ka pa pupunta? Saan ka pupunta? To the moon and back. Saan ka pupunta? To the moon and back. To the moon ka. Tinabakan na magaling. Kaya zero ba? Zero ang iyong income. Saan ka pupunta? Pag nag-Waze ka, ang unang, pag pinuksan mo yung application na Waze, may nagalong where to in Tagalog. Saan? Hindi mo pwedeng gamitin yan kung hindi mo itatype kung saan ka pupunta. Ganyan din sa pagdenegosyo. Okay? Ang tanong, saan ka pupunta pag nagsimula kang magnegosyo? In other words, magkano ang gusto mong kikitain? Ano yan? Magpapakit ka lang dito? Magmanifest. Magpapakit ka lang? Tapos at the end of the day, after 2 years, after 3 years, sinabi, ganun pa rin. Mahirap pa rin ako. Kasi hindi maliwanag kung magkano ang gusto mong kitain. Kasi para kang nag-Waze na gusto mong applyan. Tinamaan ka na magaling. Gusto mong gamitin yung Waze, kaya hindi pala gumagana kasi hindi mo tinype kung saan ka pupunta. Maliwanag. Dito sa Empowered Consumerism, dito sa ating community, tutulungan ka, gagabayan ka, tuturuan ka para tanong saan mo gustong pumunta o magkano ang gusto mong kikitain. Tama-tama, January, maganda ang plano natin January. Tuturuan natin kayo, okay? What is your goal income? Medyo specific tayo. Pinag-uusapan na may goal, etc. Medyo specific tayo. Okay, what is your goal income? Gusto mo kumita ng milyon? Medyo malabo. Saan? Gusto ko, attorney, gusto kong magkamera ng milyon. Next month, malabo. Suntok sa buwan. Pwede, maybe after 1 year, 8 months, sa programa natin sa YGen. Pero dapat pinaplano. What is your goal income? Ito ang sample natin. Hindi pwedeng, ang tawag dito, January pa lang is the proper time. It is the right time for us to establish our goal income. Gusto mo, attorney, gusto ko talaga yumaman. No. That's too generic. Your goals should be smart, specific, measurable, attainable, relevant, time-bound. Ito ay super basic. Sometimes, gusto atin ng training, pero hindi na-learn ang basic. Hindi nakakabisa o na-master the basic. Tandaan nyo lang po, learn the basic, di ba? Master the basic and implement the basic. At itong malalaman nyo ay super basic. Hindi pwede yung simula pala ng January. Magkano gusto mo kitain? Gusto ko kumita ng milyon? Mali. It should be specific. Okay? 6-digit income after 3 months. Itong ginawa kong itong chart sa inyo, ay paano pwedeng kumita ng 6 digits regular in 6 months? Ibig sabihin, by March, nagwa-100,000 ka na regular. Pero hindi ibig sabihin na magsisimula ka pa lang ngayon, ikaw ay 2 months ka pa lang, nag-aaral ka pa lang, is February agad ay 6 digit. Para medyo malapit sa katotohanan, gagawin natin after 3 months, magsi-6 digit regular monthly income ka. Hindi na yung accumulated. Tinamakan na magaling. Puro kaya accumulated. Okay? 6 digit regular. Kung sa marathon, hindi yung nag-i-stretching ka pa lang, nandun ka na agad sa finish line. No. May mga gagawin, tatakbuhin ka tayo. Okay, ganito yan. A goal properly set is halfway reached. Tandaan mo, a goal. Pag daw sinet mo yung goal income mo, yung gusto mong kita, halfway ka na raw. Nasa kalagitnaan ka na raw. Para maliwanag parang simple maliwanag parang ganito lang yan eh. Oh. 'Di ba? Nasa Mega Mall tayo lahat. Papunta tayo ng Baguio.
O, di ba? Okay, papunta tayo kung saan lugar. Gusto natin ng Cebu. Nasa ticketing office tayo. Bibili ka ng ticket. Sabi nung nasa counter, saan po kayo, sir? Ang sagot mo, kahit saan. O tinamaan ka na magaling. May mapupuntahan ka pag sinabi mong kahit saan. Pag nasa ticketing office ka, tatanungin, saan po kayo? Papunta po ako ng Cebu. O, di ba? Pag pumunta ka naman, may pupuntahan ka, nagmamaneho ka, kunwari lang, by agreement natin, pupunta tayo ng Baguio. Pag sinabi natin, pupunta tayo ng Baguio, may matinding preparation. Aba, kasi alam mo na papunta kang Baguio. Hindi yung nagmamaneho ka na lang sa NLEX na pag tinanong ka ng kasama mo, saan tayo pupunta? Kahit saan, basta abutin. May mararating? Wala. Awan na mararating. Wala. Nada. So, ibig sabihin, dapat January, tamang-tama pa lang, alam mo na kung saan ka pupunta. Well, kung gawin natin by analogy, nasa Mega Mall tayo, papunta tayo ng Baguio. So, ibig sabihin, nasa kalagitnaan na raw tayo kasi bakit? Kasi sinet na natin. Okay. Ganere lang yan. May goal ka ngayon. Attorney, gusto ko ng 6 digit, gusto ko 100,000 regularly. Regularly, pag-uusapan nyo ng team mo. Ito, medyo shallow ito, medyo actually details ito. Kaya lang, ang tanong dyan is, baka may kanya-kanyang goal, bibigyan ko kayo ng sample. So nagtakda ka na, gusto mo by March, medyo conservative to conservative. Kasi pinag-uusapan natin sa White Gen, after 2 months, pwede kang kumita ng milyon. Conservative. Baka hindi maswalo ng mga bago. Baka malunod ng mga bago sa isang timbang tubig. Okay, game. Goal. Gusto mo, attorney, gusto ko mag 100,000 pesos regularly by March. May goal ka na ngayon, ang susunod mo ngayon, magplano. Papaano mo ngayon? Kung saan na tinamaan ka na magaling, kung ikaw ay nasa Mega Mall at may biyahe kang papuntang Baguio, may plano ka. May mga preparation kang gagawin. Anong gagawin mo? Mag-aayos ka. Diba? Pag nag-type ka sa Waze, talagay dyan. Paplanuhin, ipapakita sa iyo ng Waze. Ipapakita sa iyo ng Waze kung saan ang pinakamabilis na ruta papuntang Baguio. Makikita mo ngayon, bakit pupunta diretso pala, mag-NLEX pala, tapos pala magsusubik pala. Yung SC-TEX pala, tapos pala magtitiplex, tapos pala magpapangkasinan, lalabas pala ng Pangasinan, tapos either mamimili ka kung saan pupunta, kung Cannon Road o saan. Nakita mo? May plano yung Waze sa'yo. Yung Waze may plano, pero ikaw wala. Parang yung ex mo, walang plano sa'yo. F. Ay, nako, tinama ka na magaling. May plano ka ngayon. Hindi pwedeng matupad ang goal kung walang plano. Hindi ka pwedeng nasa Mega Mall ka papuntang Baguio, hindi mo paplanuhin sa may stopover. May mga preparation kang gagawin. It's either kung ikaw magmamaneho, hindi ka magpupuyat kasi alam mo long drive. Hindi ka magpupuyat, magbabitamins ka, malamang mag-stop over ka papunta mo dito sa papuntang Pampanga, meron diyang Starbucks, pagko-coffee ka muna, paplanuhin mo ba? Paplanuhin, pinaplano. Lahat pinaplano. As a matter of fact, itong pag-rank ko sa JLIM, sa bare months, plano. Actually, all throughout, nakaplano ito. Hindi yung bigla na lang, ay, naging top ako. Nako, hindi ito, Hindi ito, Hindi ito biglaan. Ay, naging top to si attorney. Hindi. Plinano ko, nung in-announce pa lang, doon sa, anong hotel ito? Basta may huddle up. Nung sinabing may bare months, plano. Plinano ko na to, hindi to aksidente. Wala. Hindi to aksidente. Tandaan mo, may plano ngayon. Ano ang plano para kumita ka ng 6 digit by March regularly? Hindi accumulated. Sanay kasi kayo sa mga accumulated. Regular. Paano ang plano? Ganire yan. May plano. Yan. By March, ang target mo, very specific, very detailed na ito. Actually, skill ang pinag-uusapan natin ngayon. Okay? For mga uplines na nandito, you can discuss it to your team. Pabiting ka. O, abutin mo team meeting. Kasi siyempre, baka mamaya magpapamiting ka, mga February pa, huli na ang lahat. Actually, ito, pinaplano ko na ito, last December pa. Huli na ang lahat. For businessmen, nagpaplano yan ng December for take-off ng January. O, siyempre, mga amateur, nagpaplano yan mga January for implementation ng February. Okay, ganito yan. Hindi ka malulunod sa isang timbang tubig. Ang plano mo, by January, ikaw ay regular na 30,000. By February, ang
ang gusto mo ngayon ay 60,000 ang maging income mo by February, hindi accumulated. Take note, hashtag hindi accumulated. By March, ayan na, magsisimula na ang 6 digit. 6 digit. Pakitapik na ng amen. Pakitype ka ng amen. Amen. Kung gusto mo ng 6 digit, amen. Tinapa ka na magaling. Puro ka amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Dako, game. Sobra talaga power ko. Ibang aurahan nyo ngayon. Ibang aurahan nyo ngayon. Okay, so yan ang plano mo ngayon. Yan ang plano mo ngayon. Ang plano mo ngayon ay magkamerong, siyempre, kung sa kwan ay magwa-warm up po na first 2 months, magwa-warm up tayo ng first 2 months. Hindi yung parang biglaan na lang tayo na, sandali, parang sabi mo lang ako, may audio po ba ako? Sandali, may audio po ba ako? May audio po ba ako? Pakitype na number 5 kung may audio ako. Okay, may audio daw, may audio. Okay, game. Okay, ganito yan. May plano. The power of 10 days rule. Yeah, sige na nga. I-reveal ko na ang sikreto. I-reveal ko na. There is a power of 10 days rule. Pag ako, ito ang ginawa ko i-share ko sa inyo. Ito ang ginawa ko kung paano ko nag-hit ng goal for every month. Hindi ko hinihit ko, meron ako nakatagdang desired income for at the end of the month. Pero hindi ako, kinachap ko into 3. Power of 10 days. Ganyan, for example, ang gusto mo January 30,000. Gusto mo, but at the end of January, gusto mo ng 30,000. Ay, ganun rin ang plano. Ganun rin ang plano implementation natin. Okay, January 2023, gusto mo accumulated 30,000. Kaya madali. Madali ang planning, ang goal setting dito kasi napakalaki ng direct referral. Take note of this. Take note of this. Pag nandiyan ka, mag-comment ka ng hep, hooray. O ganere. Ganere lang. Medyo detailed na ito. Skill na kasi ito. Skill na ito. Okay. Ang goal mo ay January 1 to January 10, kumita ka ng 10,000 pesos. Ang goal mo, January 11 to January 20, 10,000 pesos. At ang goal mo ulit ng January 21 to 30 ay 10,000 pesos. All in all, making it 30,000 pesos. Mahirap, madali. Kaya nga kung kumikita ka lang ng 15,000, kung kumikita ka lang ng 20,000 sa employment, kayang-kaya dito sa empowered consumerism na tapatan o sobrahan ang kinikita mo bilang empleyado o bilang negosyante na tradisyonal. Okay, madali alam mo, okay, ganito yan. Attorney, tulungan mo ako. Eto na. Paano kumita ng 10,000 in 10 days? Ay, ganito lang. Ganito lang, okay. 10,000. May plano, ito ay kasama. Nag-goal ka na 30,000 isang buwan. Ito yung plano. 10,000, kailangan pala, kailangan, may 2 Neoverse every 10 days, every 5 days. Go back to the slides. O 1 Digiverse in 10 days. Actually, in 10 days, 2 Neoverse. Attorney, ibig sabihin sa loob ng 10 araw, dapat may pay-in ka pa daw na 2 Neoverse direct. Bakit? Magkano ang direct ng Neoverse? 5,000. 2 Neoverse. 5,000, 10,000. Di tapos na ang boto-boto. Madali pala, no? Ibig sabihin, 2 Neoverse lang? 2 Neoverse lang ang mapapapayin ko sa 10 araw. Na-hit ko na yung 10,000. Ay, paano kung isang Digiverse din naman karoon. Ang Digiverse ay Technoverse. Ay, ang Digiverse ay 20,000. Okay? One Technoverse yan in 10 days. One Technoverse. Waste kasi yan. So, ibig sabihin, yun lang pala, yes. Kailangan, kung 10,000 ako for 10 days, dapat makaklose ako ng isang Technoverse o 2 Neoverse. Dalawa laing. 2. Ganito yan. Ibig sabihin, 2 Neoverse every 5 days. 10 close deals. Kaya mo ng 10 close deals. 10 close deals every 5 days. Ibig sabihin, sa 10 araw, meron kang 20 close deals. Kaya mo? Para alam mo ang plano. Para meron pala ako. Okay, actually, 2 Neoverse every 5 days is that's 20,000 already. Diba? 20,000. 20,000 times 3. 60. Overboard ka na. Naghihintay ng mas mataas.
We aim for the star. If we do not meet the star, reach the star, we will go to the moon. To the moon and back. Yan ang alam mo yung kanta, to the moon and back. Okay, so ibig sabihin, ang goal natin, magkameron ka ng 10 close deal every 5 days. Kaya ba? Ibig sabihin, 10 day, the power of 10 days. Every 5 days, may 10 close deal. Times 2, may 20 close deal ka sa loob ng 10 araw. Oh, 5 days, 10 close deal. So hindi ka na mapapakali ngayon. Seryoso ka. 10 close deal, 2 close deal every day. Kaya? Kaya? Ibig sabihin pala, bukas, kung ang target mo ay naaayon sa ganito, meron ka palang 2 close deal every day. Mababa nga yan, 2 close deal eh. Pag sinabi kong close deal, ito totoo talagang hindi napilitan yung parang umuulan yung kausap. Hindi yung parang umuulan ang kausap, tinamaan ka na magaling. Ibig sabihin, to come up with 2 close deal, dapat pala buong maghapon, meron kang at least 10 or more presentations. Bukas, tanong, bukas, meron ka na bang presentation o nagpapainit ka pala ng makina bago tumakbo? Anong balita? Tinama ka na magaling. Bukas, sinong kausapin mo? Gigising ka na walang kamalay-malay at lilipas na ba maghapon na wala kang kinausap? Paano ka mga goal natin? O sige, pagbibigyan kita, mag-practice ka pa kasi second day pa lang of the month. 2 close deal every day. Ibig sabihin, your goal is 2 close deal every day. For 10 days, ilan? 20 close deals. Ibig sabihin, para mag 10 presentations. Ayan problema, saan attorney saan ako kukuha ng presentation? O yan, tinama ka na magaling. Okay. Tandaan nyo, kung gusto mong madali ang trip, tandaan mo, kung gusto mong mas madali na ma-hit ang goal sa isang araw, sa isang buwan, 30 days, anong gagawin mo? Ay isang megaverse. Isang megaverse. Tapos ang buto-buto. Kaya 10 days, second 10 days, third 10 days, isang megaverse, hit mo na yung goal. That's my point. Attorney, paano ngayon kung every 10 days naka-megaverse ka na pay-in? Maano yun? 30, kaya naman bring down to 90,000 ka sa January. Attorney, ano ba ang tip? Ano ba ang tip para mag-megaverse? Ano ba ang tip? Check mo yung kakausapin mo. Yung bang kinakausap mo ay capable financially of megaverse. Kung ang kausap mo ay tricycle driver, may kaya bang mag-megaverse? Kung ang kausap mo ay isang construction worker, kaya ba ng megaverse? Sa akin sa talaga kasi, pag nag-goal ako na ang i-close ko ngayong megaverse, sinisino ko, I'm sorry, nanghuhusga ako kahit hindi ako West. Sinisino ko kung may financial capacity kung magme-megaverse. Pag kinausap ko pa lang, kasi may 4 powerful questions eh. Gusto mo ba magnegosyo sa Balita Puhunan? Ando sa Facebook page. Pag hindi ka pa nakapalo sa aking Facebook page, Attorney Drew M. Magturo, that's Capitology, you are missing 1/3 of your easy life. Paano makaka-close ng megaverse para tapos ang buto-buto? Level up o posting? Sa posting pa lang, level up. Yung pinopost mo ba, makakapag-close ka ba ng megaverse? O ang ina-attract mo sa post mo ay estudyante? O ang ina-attract mo sa post mo ay construction worker? Tanong, paano ba ma-attract? Sino ba may capable, ay may capacity ng megaverse? O, di ba mga professionals, mga doktor na pogi na katulad ko? O, mga doktor, mga professionals, sino ba yan? May mga malalaking negosyante. Yan ang may capacity para mag-megaverse. The question is, yung pinopost mo ba sa Facebook, nagle-level up pa? Yan ba ay ka-attract sa mga malalaking negosyante para mag-megaverse? Oh, I'm sorry. Kasi bakit? Yan ang pinopost mo, pera. Tinamaan ka na magaling. Ay, ang mga professionals kasi, mga big time na negosyante, suyang-suya kaya sa mga page, sa mga nagpo-post ng pera. Di ba? Can you see me? Tip lang tayo. Huwag ma-OFN ha. Hindi ko sinasabi mali yan. May kanya-kanyang style ang team. Can you see me posting that I'm claiming money? Can you see me posting in my Facebook account? Number 2, can you see me posting na I'm claiming sa Palawan, hey partner, Facebook Live, andito po tayo ngayon, kini-claim ko na, it's okay. I'm not saying na mali yan. Kanya-kanyang style eh, kanya-kanyang taste eh. The question is, are you attracting the right person the way you post? Kaya,
15 minutes, relax lang, sandali. Malapit ako, Diyos ko, 15 minutes. Sige, basta point ko lang ganun. Mahaba kasi 15 minutes kasi binigay. In other words, level up ka. Pag kinakausap ko, tinitinan ko agad. Tinan ko, pag kinausap ko ba yan, tinamaan na magaling na yan. Yan ba pag nakataas, kita na agad yung bubong. Walang kisame. Pag walang kisame, naku, tinatmaan, mapangusap ako, naku, walang pera ito. Pag nakita ko ganyan, nasa kwarto, ang bandang likod agad ay yung bang kusina agad. Naku, kwarto tapos kusina, walang division, walang pera, mahirap. Ay, hindi ko na talaga kinakausap. Pag unang tanong ko pa lang, anong work o negosyo mo? Pag sinabi ako po, walang trabaho, naku, medyo na totoo lang. Hindi ko na kinakausap. Kasi not capable of megaverse eh. Doon pa lang, alam ko na, wala na, ba't ako mag-aksaya ng oras? My time is expensive. Bakit ako magbibigay sa'yo ng oras? Okay? O, megaverse. Isang tapusan. Okay, game. 1 digiverse and 10 day. O, megaverse. Okay? O, yan. March 2023, gusto mo 100,000? Ano ba naman na, for example, March 2023, bilisan na natin. Paano kumita ng 100,000? Simple lang. O 40, 40, 40. Ibig sabihin, first 10 days mo, 40,000 ang dapat income mo. Second, 10 days mo sa March, 40,000, 20,000. Mahirap ba ang 40,000? Mahirap ba yan? Oh, madali lang yan. Bakit? Ay, isa. Apat apat na Technoverse. Apat na Technoverse. Isang Digiverse, isang Technoverse. Oh, kasi yung kinakausap mo, doon tayo magkakaroon. Anong paano plan? 4 Digiverse in 10 days. 4 close deal every day. Screenshot mo na ito. 10 or more presentations, paramihan ng presentations, mas detalyado. Kung ikaw ay, ang tanong kasi dyan, re-reviewin mo. Kung ikaw ay waste, tanda mo, nagwe-waste ka, papunta kang Baguio. Yan bang movement mo ay nasa bandang papunta ka na bang, nasa NLEX ka na ba? Nasa NLEX ka ba? Nagpo-progress ka ba? You have to, why 10 days? Kasi may ability for you to adjust after 10 days. Naku, hindi ko na-hit yung first 10 days ko na January na 10,000. Nakaisa lang ako. You analyze para you implement that analyzation, yung pag-implement mo sa second 10 days. Hindi ka pwede mag-analyze after a month, tapos na ang buto-butuhin, out of target ka na. So every 10 days, i-re-evaluate mo para makita mo kung saan ka mag-a-adjust is the ability to adjust. Pag hindi ka nag-adjust, tapos ang buto-buto. Okay, ganun kadali. Ganyan o, check your progress. Papunta kang Baguio ngayon, tinamaan ka na magaling. Yan bang direction na binibigay sa iyo ng Waze? Papunta bang NLEX? Papunta bang yung SCTEX, TIPLEX, papunta Baguio? Baka tinamaan ka na magaling, baka yan ay Baguio sa bandang Batangas. The question is, yung hataw mo ba ay papalapit sa goal mo na 10,000 pesos per 10 days? Oh, sabi natin, 10 presentations per day. Tanong, 10 presentations per day. Baka naman nakakaisang presentation ka pa lang. Okay? What to expect? Pag nag-set ka ng goal, tandaan mo, maraming obstacles. Ganyan ang ways. Maraming pula. May traffic, may pulis pa, may gano'n. Di ba? May traffic, namumula-mula. It's possible na along the way, may mga detour sa ways. Di ba? Umiikot-ikot niya, tapos nagdi-detour. Ganyan din sa negosyo natin. Nagdi-detour. Di ba? May mga madali ka out of focus. Tinamaan ka na magaling. Biglang tumawag yung dati mong boss. Hello, may bakante dito. Mag-apply ka na. Tinamaan ka na magaling. May nakalagay sa Waze, makita mo, there's a police ahead. O, di ba? Sino yung police? Yung mga negative. Yung kapitbahay mo. Yung asawa mo na dahil wala kang kinikita, pinapahinto ka at maghanap ka daw ng trabaho. Yung magulang mo na negative, hindi ka makitaan na kasi mangot ka. Kala nila nahihirapan ka, pinapahinto ka na. May pulis sa ilalim ng tulay. May warning, there's a warning whether it is a detour, there's a warning kung may mga obstacle. Ganyan sa pagnenegosyo natin. Ganyan pag nagsiset ng goal, may mga warning sign para pwede kang mag-adjust. Gets? Pay the price. Pag nagsiset ka ng goal, please, may price. You will feel uncomfortable. If you like to achieve something new this 2023, you have to pay the price. At isa sa price is magiging uncomfortable ka. There will be discomfort. And human nature do not like discomfort, kaya madaling i-give up, kaya madaling by February pa lang, March pa lang gini-give up ang goal kasi nahihirapan at ayaw ng tao nahihirapan. Mas madali kasing mag-give up kaysa tiisin ang hirap. Parang yung ex mo, nag-give up na. Ay, reward! Ako pag nag-hit ako, first 10 days ko, nagre-reward ako. Bumibili ako ng sapatos, nagtatravel ako sa Europe, yung mga ganon.
Basta nagre-reward ako, kumakain ako ng steak. Nare-reward. Pag na-hit ko yung first 10 days, o na-hit ko yung isang buwan, nare-reward ko sarili ko. I would be buying a polo shirt. Tapos you have to review. May review na magaganap after 10 days. Bakit hindi mo na-hit ang 10,000 pesos na income mo? Bakit wala kang neighbors na napapay in? Ano ang mali na ginawa mo? Mag-adjust. Mabilis ang adjustment. Mabilis. Sayang ang panahon. Ha? Sayang ang panahon ba? Yung prospect mo baka makuha ng iba. Tinama ka naman. And then you have to adjust. And that review, that result of review and adjustment will be implemented to the second day. Nakuha mo ba? Tinama ka naman. Kakahapos ka na naman sa ulo. Tinama ka naman. Okay. Review, re-goal. Diba? Yan na. Replan, react, re. Ang buhay ay isang malaking adjustment. Pag hindi mo nakuha ng first 10 days, second 10 days, o third 10 days, o first month, second month, you have to review. You have to re-goal. Saan ka mag-adjust? You have to replan and react. Magpaplano ka. Okay, sabi nga ni John, about to finish, relax. Sabi nga ni John Kennedy, the will to do it. Paano maging successful? It's the will to do it. Sa kagustuhan o kalooban na gawin ito. Ito, last. Okay, before I end, kilala mo ito, sagot. Sino? Si Larry Bird. Si Larry Bird ay legend, kilala, sa NBA. Alam mo ba si Larry Bird? Larry Bird, one of the best player in the history of basketball. Known for shooting magic. Si Larry Bird, alam niyo po, kahit pagkatapos ng laro nila, pinapapatay niya yung ilaw, nagsushoot siya, sumushoot talaga, kahit patayin yung ilaw, shoot. Why? Because of muscle memory. May isang commercial si Larry Bird. Ang commercial ni Larry Bird, ang scene na doon, ay kailangan niya ma-miss yung, hindi niya ma-shoot yung bola. Alam mo ba nakailang takes? Kasi bakit? Hindi niya ma-miss yung bola. Kasi bakit? Because of the muscle memory. Talagang sumushoot. Known for shooting magic. Si Larry Bird ay champion in basketball. Second personality. Why? Because Larry Bird knew the secret of big return. Larry Bird knew the secret of big returns. Ano ang secret ng big returns? He gives his all. Binigay daw niya ang lahat. Second, Manny Pacquiao. Kilala mo naman si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, nung nagtitraining siya, 3,000 sit-ups. Trained 4 o'clock in the morning up to 5 o'clock in the afternoon. Si Manny Pacquiao ay champion in boxing. Champion in boxing. Why? Because Manny Pacquiao knew the secret of big returns. And what is the secret of big returns? He gives his all. Binigay nila lahat. Sulat sa notebook. Ito na yun. Ang lesson. So ano? The secret of big returns? He gives his all. Binibigay daw ang lahat. Si Gary Valenciano. Sino si Gary Valenciano? 11 times best performer, male performer. Since 14 years old, he received 90,000 shots of insulin. Okay, may juvenile diabetic eh. Kahit na ganun may diabetes siya, pero at naman ang performer, 10 times best performer. Si Gary V ang champion in entertainment. Bakit si Gary V ay champion in entertainment? Because Gary V knew the secrets of big returns. And what is the secret of big returns? The secret of big returns is he gives his all. Binibigay daw lahat. Sino pa ang personality? Jackie Chan. Sino si Jackie Chan? Jackie Chan, 2 Guinness Book World Records holder. Most stunts by a living actor. Most number of takes for a single shot in a movie. Yung isang scene niya, umabot ng 2,900 retakes for one scene. Grabe, no? Perfectionist. 200 films in 56 years and countless injuries after he wins the Oscar. May insurance company, ang mga insurance company hindi na tinatanggap si Jackie Chan kasi alam nila napakataas ng risk ni Jackie Chan. Si Jackie Chan ay champion in an action movie. But why? Because Jackie Chan knew the secret of big returns. And what is the secret of big returns? Type ka dyan. He gives his all. Binibigay lahat. Sino pa? Si Mother Teresa. Si Mother Teresa was called a living saint. Buhay na santa.
served the poorest of the poor for 45 years. She left 4,000 nuns. Iniwan niya ng 4,000 mga madre, ran 610 centers in 123 countries at saint na si Mother Teresa. Mother Teresa knew the secret of big returns. And what is the secret of big returns? She gives her all. Binibigay daw lahat. That is the law of harvest. And what is the law of harvest? Project High Community. The law of harvest says, if you plant small, you will harvest small. If you plant big, you will harvest big. If you plant all, you will harvest all. And that's the law of harvest. Kung meron kayong gagawin, it's the secret of big returns. You should give it all. Thank you and hep. Hooray! That's all, Project High Community. Happy New Year's! See you around.